po. Sumagot na. Sumagot na po ang ating presidente sa ginagawang pagbabanta at drama ni Vice President Sara Duterte. Nagsalita na po, binasag na po ng ating gobyerno ang kanyang katahimikan. Kumbaga hindi na po nakayanan ni PBBM ang pagtitimpi. Talagang sinapul niya malala, mga minamahal. Itong si Sara Duterte, ang sabi niya, papanagutin niya itong si Sara sa kanyang ginawang kriminal na pagkilos. Biruin mo, nanggaling pa mismo sa bunganga ng ating presidente. Ang katotohanan ay hindi dapat itukhang. Kung ganyan lang pala kadali sa kanya ang magplano ng pagpatay sa isang presidente, how much more pa kaya sa mga mamamayang at ordinaryong Pilipino? Nakuha mo, PBBM, nasa pool mo. Yan yung punto dito, mga minamahal. Anyway, papanood ko sa inyo mamaya yung video Yan yung punto dito. Kung yung presidente nga, ganyan niya kadaling pagplanuhan na ipapatay, how much more pa kaya yung mga maliliit na kagaya nating mga Pilipino? Gising mga kababayan, sa kanyang mga kwentong barbero, simple lang naman talaga yung issue. Sagutin mo yung nire-raise na question sa'yo ng Senado at ng House of Representatives. Hindi yung idadaan mo pa sa mala ABS-CBN na aktingan mo. Ano yun? Hello Love Again, nag-trending na movie na umabot ng 1 billion ang gross income. Gusto din ata ni Sara Duterte na maging ganun siya. Diba? Alright. Panoodin natin itong naging pahayag, naging statement ng ating gobyerno ni PBBM po. Mga minamahal, pakinggan natin. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura Nako. at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kinundi na ni PBBM ang ginawang pagmumura ni Vice President Sara Duterte kasi napaka-unethical and very unprofessional po. Mga minamahal ng ganyang gawain, lalo pat siya ay naturingan bilang Vice Presidente at lawyer ng bansang Pilipinas. Alright. Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat. Rinig nyo? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat yan payagan. Ulitin natin Ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Tama. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana. Tama. Yun yung problema dito, mga minamahal. Kasi itong si Sara Duterte, ang akala niya, inaatake siya ng mga nasa ahensya. Sa ating konstitusyon, may karapatan po yung bawat ahensya na malaman yung katotohanan. Saan mo ginasta ang pera ng taong bayan? Saan napunta yung pera ng taong bayan? May kapangyarihan, mga minamahal, yung bawat ahensya dito sa bansang Pilipinas para alamin ang katotohanan. Ang problema kasi dito kay Sara Duterte, akala niya inaatake siya. No! Hindi ka inaatake. Inaalam lang ang katotohanan at doon siya, mga minamahal, natitriggered sa pag-aalam ng katotohanan kasi alam niyang masasapul at madadali siya
Kung kaya't grabe yung kanyang drama ngayon, di ba? Talagang Nora Honor yung aktingan. Best Actress of the Year, humabol pa talaga, pang famas. Hindi talaga pang famas, pang world. Pang nationwide yung kanyang dramahan, yung kanyang aktingan. Talaga nga namang mapapasabi na lang talaga ako ng grabe ka, VP. Malupit ka. Malupit kang mangupal ng mamamayang Pilipino. Alright, continue tayo. Hantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng ating presidente? Every time na nagkakaroon ng issue, itong si Vice President Sara Duterte, talagang literal na po niyang ginagawa ang maglihis ng issue. Uulitin ko, nung tinatanong siya sa Confidential Funds Budget 2022 about sa 125 million confidential funds na naubos sa 11 days, ano yung ginawa ni Sara? Nagpa-press con at tinira si PBBM. Naggusto niyang gilitan ng ulo at itapon yung kanyang ama doon sa West Philippine Sea. And if you will remember, mga minamahal, imbis na umattend doon sa, tawag dito, imbis na umattend doon sa hearing, pumunta doon sa Bicol ba yun para mag-jet lag, yung mag-inom-inom ba? Alam niyo yun, mga minamahal, yung ginawa ni Sara Duterte, tapos umattend sa kasal habang binabagyo, di ba yung kay Rama ba yun, umattend doon, mga minamahal. Meron pa siyang ginawa na nanood ng Taylor Swift concert. Ang daming katarantaduhang ginawa ni Sara Duterte. Diba? Magaling lumihis ng issue itong si Inday. Kaya yan nasabi ni PBBM na kwentong chicherya. Imbis na sagutin yung issue, gumagawa ka pa ng kwentong chicherya. Alright. Kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Tama. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Tama. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, Yung hello love good. Okay. nakakabahala ang Yan. See? Napikon na. Tigil na natin doon, mga minamahal, kasi hanggang doon lang naman yung video. Napikon na ang ating presidente sa ginagawang hindi makatarungang movement ni Sara Duterte. Napaka-law-abiding citizen ng ating Vice Presidente, mga minamahal. And this will raise a certain issue, mga minamahal, na yung concern natin dito is yung health ni Sara Duterte. Kasi the way na magsalita siya, talagang parang may something eh. Hindi na to tama. Parang dapat erase natin yung mental and emotional behavior ni Sara Duterte. Dapat nagpapalegal counsel to eh. Oo, kasi grabe kung mag-tantrums. Hindi niya kayang i-control yung kanyang emosyon. Nagbabanta pa sa mainstream media na napapanood ng millions of Filipino. Ano to eh, pattern to, mga minamahal, ng kanyang erratic behavior. Dapat hindi to pinapalagpas ng ng ating otoridad. Grabe. Grabe, highest official ka pa man din ng bansang Pilipinas, and yet ganyan yung trabaho mo. Ganyan ka kumilos. Given na kunyari, meron kayong issue, pero this is not appropriate para ganun-ganunin mo lang ang ating pamahalaan, ng ating presidente. Napaka-basic ng
ng ng pagpatay sa inyo, yung pagplano. Grabe. Kaya nga yung ating presidente napasabi na lang, ang katotohanan ay hindi dapat itukhang. Oh, nako po. Doon pa lang may parinig na sa kanilang ginawang pagpapatay sa war on drugs, pagpapatahimik sa millions, sa thousands of Filipinos na wala naman talagang mga connection dyan sa droga but because of their political motivation, 'di ba? Para magmukha sila na ay they hate drugs, 'di ba? Yung kanilang smoke screen na war on drugs na pagtunto natin mga minamahal na no, may mali. May mali, talagang grabe yung karahasan. Alright. Good ito na tinuligsan ng ating presidente at good din na gumawa na ng movement ang ating pamahalaan bilang executive department, bilang may kapangyarihan pinakamataas na opisyal ng bansang Pilipinas. Hindi ka dapat binababoy PBBM. Tama yung gumawa ka ng legal action sa ginawang panggagago, sa ginawang katarantaduhan ni Vice President Sara Duterte. Alright, mga minamahal, yun po. Breaking news, mamaya may live tayo dyan. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.